Ang atin pong munting mensahe sa araw na ito, pinamagatan nating Don't You Care? Mark 4:38. Jesus was sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" Yan ang napakadiretsong tanong nila sa Panginoon dahil may bagyo, malakas ang hangin, pumapasok na ang tubig sa kanilang sasakyang dagat, at si Jesus ay tulog na tulog. Kaya ginising nila, sabi nila, "Don't you care if we drown?" Yan ang tanong ng lahat ng taong nalalagay sa panganib, nagdududa kung alam ng Diyos ang nangyayari, at kuminsan nagdududa kung ang Diyos nga ba ay kakampi natin, kasama natin, naiintindihan ba niya yan, at siya ba ay talagang para sa ating kapakanan. Don't you care? Isang tanong na maaaring magpaulit-ulit paminsan-minsan sa buhay ng mga tao. Mark 4:35-41. Kinagabi ay sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Tumawid kayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, "Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Don't you care if we drown?" Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, "Tigil!" At sinabi sa lawa, "Tumahimik ka." Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya?" Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, "Anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya." At nawa pagpalain tayo ng Panginoon ng maraming karunungan upang maarok natin ang lalim ng mga salita at maliwanagan tayo sa leksyon nito para sa ating buhay. Isa-isahin natin, balik-balikan. Mark 4:35. That day when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Malinaw ang sinabi ni Jesus. Us, let us go. Hindi kayo lang, hindi ako lang, magkakasama tayo. We're all in this together. Tulad ng imbitasyon niya sa atin sa pagtalakay sa ating buhay, sa sunod sa kanyang mga utos, sa pagdaan natin sa buhay na ito, kasama niya tayo at kasama tayo ng Espiritu ng Panginoon. Us, hindi siya lang, hindi yung mga disciples lang magkakasama. At saan sila pupunta? Nilinaw ni Jesus, to the other side. So, ibig sabihin, natatapos yung journey na yon ng safe kasi makakarating sila sa other side. Hindi naman sinabi ni Jesus na let's go to the bottom of the lake. Or kayo pupunta sa bottom, ako to the other side. Sabi niya, let us go, we will go to the other side of the lake. So, ibig sabihin, mabubuo ang biyahe. That statement was a promise that the trip would be concluded very, very fruitfully. And the crossing, the travel, was Jesus' idea. It was His project. So, nakakatiyak tayo na mayroong pagpapala yun kahit may bagyong dumaan. So, here we see that Jesus invites, Jesus leads, and Jesus accompanies everybody else. Tulad na sinasabi niya lagi, "Come, follow me. I will never leave you. I will never forsake you." At magandang isipin din yung mga sinabi na ni Jesus sa mga panahong pinagdaraanan natin ngayon. Ang buhay natin, project ni Jesus. At tayo'y aakayin niya, gagabayan sa samahan hanggang makarating doon sa kabila. At sabi niya, "Come, follow me. I will never leave you. I will never forsake you." Kahit may bagyo, o iba-iba pang mga tumatawag ng ating pansin at kuminsan lumilikha ng takot. Mark 4:36. Leaving the crowd behind, they took him along just as he was in the boat. Ibig sabihin, nandun na siya sa boat,
Niyaya niya yung mga kasamahan niya at marami pang mga ibang bangkang sumabay sa kanila sa paglalayag. There were also other boats with him. So, hindi lang sila ang nagbabiyahe. Huwag tayong masyadong exclusive. Maraming sumusunod kay Jesus, maraming nakikinig kay Jesus, maraming sumasabay, hindi lang dun sa bangka ng mga disciples. Marami pang iba. Marunong tayo dapat mag-share at ang ating Panginoon, i-share natin sa iba, huwag natin solohin dahil maraming gustong sumama sa Kanya. Mark 4:37. A furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. It was a traveler's worst nightmare. It was a grave threat to life and safety because the boat was almost sinking. Napupuno ito ng tubig at umaapaw na halos sa dami ng tubig na pumasok dahil sasayaw-sayaw sa malalakas na alon itong kanilang sasakyang dagat. And the boat began to show signs of sinking. Of course, they were in the middle of that lake. There was no island, there was no land, walang hahawakan, tutungtungan o aasahan. The whole sea, which could be considered at that time to be their whole world, was under threat and was also very threatening. So naturally, there was fear, there was panic, and probably even regret na bakit ba nakasama-sama pa sila sa biyaheng ito. Kasi pag nagkakaroon ng mga pangyayaring ganyan, nagkakaroon ng space yung panic, yung regret, sisihan, paninisi sa sarili, kung ano-ano pa. Pero lahat ng mga negative things na yan ay hindi galing sa Diyos. Hindi Diyos ang nagbibigay ng ganyang isipin sa mga tao. Mark 4:38. Jesus was in the stern, which means inside or in the covered part of the boat, sleeping on a cushion. Sabi ng ibang versions, reclining on a pillow. Whatever it is, he was comfortable. Outside of the boat, there was the storm. But outside of the stern, that covered area where Jesus was, there was also storm and fear and panic in the hearts of his disciples. So dalawang storm ang nagaganap dito ha. Yung physical storm at yung emotional, spiritual storm caused by the physical storm. And inside the stern, on a cushion, what was happening? There was rest and sleep. Jesus was quietly resting and sleeping. In contrast to the storm in the people's hearts and to the storm that was happening all around them. So yung peace, yung stormy feeling, depende lang kung saan ka nakapwesto. Kung nandun ka sa stern, kasama ni Jesus, tahimik ka. Nandun ka sa labas, at ang tinitingnan mo yung mga galaw ng hangin, ng alon, ng bangka, magkakaroon ka talaga ng dalawang storm. Physical and emotional storm. Which is probably what's happening in many people's hearts right now. Na merong mga issues and challenges sa labas, pero meron ding issue sa loob, sa puso. Ito ay tinitirhan ng takot, tinitirhan ng sari-saring mga negative thoughts and feelings. Noon, ngayon, pare-pareho lang. Sabi nga ni Solomon, there is nothing new under the sun. Jesus invited them to travel and to cross the lake with him. They joined. Pero apparently, physical lang ang pagsali nila. Spiritually and emotionally, nasa labas sila ng stern. Nandun sila sa stormy area. Kaya madali silang makalog, madali silang matakot, madali silang maligalig. So the disciples woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" This is a normal, usual feeling, question, reaction. Diyos ko, alam niyo po ba ang nangyayari sa amin? Mahal niyo po ba kami? Bakit niyo ito pinapayagan? Hahayaan niyo ba kaming mapahamak? So, ginising si Jesus. Imbes tumabi sana sila, nakitulog. Kasi kung si Jesus ay rested, why stress yourself? Dapat kinuha nila kay Jesus yung cue. If Jesus is rested and relaxed, then they have all the reasons to rest and relax. In spite of the physical reasons outside the boat to be stressed and to be afraid. Kung pinili nila na kay Jesus tumingin, tumabi, sumiksik, tahimik sana sila. Pero ang pinili nila ay magpadala sila
sa ihip ng hangin, magpadala sila doon sa pagsiklot-siklot ng alon sa kanilang bangka, kaya ang naging bunga sa kanilang buhay, takot. Even now, God is resting. God is rested. Tapos na kasi ang paggawa niya. Tapos na ang creation. Sabi sa Genesis 2:2, by the seventh day, God had finished the work He had been doing. So on the seventh day, and onwards, we should say, He rested from all His work. Even now, God is at rest. Tapos na kasi ang paggawa. Lahat ng ginawa ng Panginoong Diyos, the laws of nature, causes and effects, lahat ng mga formula, chemical formula, lahat ng physical formula, nagawa na yan, nandyan na. Hinihintay na lang na madiskubre ng tao, malaman, so we can take advantage and we can benefit from all the laws of nature that God had already set. Kaya yung mga nakakaalam yan, biglang nagiging discoverers. Tinatawag pa daw nila inventor. Wala naman nakaka-invent, Diyos lang talaga nag-invent. But when you discover the laws of nature, you're able to recreate from God's creation. Kaya marami kang nagagawang tinatawag na invention. Naset na ng Diyos ang lahat ng natural laws and sciences. Naset na ng Diyos ang lahat ng causes and effects. Tandaan natin mga kapatid, pag may effect, may cause. At kung ayaw ng tao ng effect, baguhin niya yung cause. Kung ayaw natin yung kinasadlakanan sa katauhan, dapat pag-aralan natin yung all the natural laws involved kung paano nagkaroon ng cause and effect, at kung gusto natin palitan yung effect, palitan yung cause. Kaya napakahalaga ng pag-aaral. Napakahalaga nung ikaw ay maging scientific sa pag-iisip at hindi yung magpadaig ka sa mga dark, medieval, superstitious thoughts. Kasi ang karunungan ay galing sa Diyos at dapat nating malaman yan. Mag-aral, manuri. Alamin ang lahat ng natural laws and sciences na likha ng Diyos at i-apply yun ngayon sa effect na ating nararanasan, palitan yung cause using godly knowledge, using scientific knowledge, para mapalitan yung effect na ayaw natin. Lahat, set on automatic na. Tapos ang pag-create ng Diyos. Huwag mo na siyang pagurin pa uli, patayuin mula sa kanyang pahinga at iparecreate mo ang will dahil nagawa na niya yun. So do not stress yourself asking God to change effects. Use science. Change effects by changing causes. Set na yan. Tapos na ang paggawa ng Diyos. So study nature through the lenses of God-created natural law. And study nature through the lenses of science. Apply knowledge to engineer natural phenomena. Apply knowledge to manage causes and effects. Tulad ng sinabi natin, pag may undesirable effect, mayroon lang kasing undesirable cause. Yun ang pagtuunan ng pansin. Mark 4:39, sa pagpapatuloy ng kwento. So, ginising siya. Sabi ng mga disciples, don't you care if we drown? So he got up, rebuked the wind, and said to the waves, quiet, be still. Then the wind died down, and it was completely calm. Tumahimik, pumayapa. Pansinin natin kung anong ginawa ni Jesus nung may bagyo, nalagay sa panganib ang buhay ng mga disciples, or at least sa tingin nila, ginising siya, sabi niya, don't you care? Pagbangon niya, Jesus listened to the plea. Pinakinggan niya. Jesus rebuked the wind and the waves, not the disciples. Hindi inusig ni Jesus ang mga tao. Hindi isinisi ni Jesus sa mga tao ang bagyo. Hindi sinabi ni Jesus na may bagyo kasi galit sa inyo ang Diyos Ama. Hindi tumawag si Jesus ng repentance rally para tumigil ang bagyo. Hindi naman niya sinabi, kaya may bagyo kasi makasalanan kayo kasi galit sa inyo ang Diyos. Hindi dinagdagan ni Jesus ng guilt and more fear ang nerbiyos ng mga tao. Kasi hindi naman nagpabagyo ang Diyos para magpapansin, para magpaalala ng kasalanan, at para magparusa. Talaga lang may bagyo, may cause and effect. At pag tinignan natin yung geography ng Sea of Galilee,
merong maraming mga warm winds na naiipon dyan sa gitna ng lake na yan kasi yan ay parang nakukwintasan ng mga kabundukan. So, warm air gathers on the surface of the lake. Pero pagka merong mga bagong hangin na dumarating galing sa Mediterranean Sea, that warm air is pushed up. And when that is pushed up, suddenly a storm is created. Kaya dyan sa Sea of Galilee, ang dami mga storms. Hindi dahil makasalanan yung mga disciples. Hindi dahil makasalanan yung mga nakasakay sa ibang bangkang kasama nila. Cause and effect. Natural law. But Jesus is above natural law. Kaya, nung sinaway niya, tumahimik yung bagyo. At sinaway niya yon para matahimik yung mga tao. Remember, pinatahimik ni Jesus ang bagyo para tumahimik ang kalooban ng mga disciples na natatakot. Hindi niya tinakot palalo by making them feel guilty and by telling them na galit sa kanila ang Diyos, kaya nagkabagyo. Ang ministry ni Jesus, magpatawad, magbigay ng kabutihan ng Diyos, magpapanatag ng ating kalooban, magpatahimik ng kalooban, hindi manggulo palalo at manakot, lalo sa mga panahong nakakanerbiyos na nga. Warm air that arises causes sudden storms. Hindi dahil galit ang Diyos sa mga namamangka. Isinugo si Jesus para maghatid ng mabuting balita, hindi ng masamang balita. Para maghatid ng kapatawaran, hindi ng pag-uusig at parusa. At para maghatid ng rest and peace, hindi RIP na rest in peace. Kaya siya good news. Kaya ang gospel is the good news. Pero napakadaling gamitin ng iba yan na pagka merong natural phenomena, ba-blackmailin nila ang mga tao into repentance, into making themselves responsible and guilty for it. Ang nangyayari tuloy, imbes makatulong, lalong nakakapagpanervyos. Dahil ngayon, hindi lang pala may natural phenomenon, galit pa ang Diyos, so nadodoble-doble ang alalahanin ng mga tao. Samantalang ang sabi lagi ng Diyos, comfort, comfort my people. Huwag niyo silang takutin. Huwag niyo silang bigyan ng dagdag pa na alalahanin sa mga inaalala na nila ngayon. Natural lang na may bagyo, may natural causes ang lahat. At hindi isinugo si Jesus para manakot at magpahirap, talaga lang may natural scientific causes and effects. Pero siyempre naman, talaga may mga pagkakasala ang tao, may mga pagkakamali, may mga pagkukulang na dapat ay personally nilang pag-isipan at ayusin, pero ang ipinakilala ni Jesus na Ama ay mabuti, mabait, at mapag-aruga. Hindi magagalitin, hindi mapaghiganti, hindi mapag-alboroto, hindi nagpapadala ng bagyo para lang magpapansin, hindi nagpapadala ng dilubyo para lang magdasal ang mga tao sa Kanya. Anong klaseng image ng Diyos ang ating ipapakita, ilalarawan kung ganung uri ng Diyos ang ipapakilala natin? Na nagkasakit ka kasi galit sa'yo ang Diyos, so magsisi ka para ka gumaling. Na mayroong taggutom kasi galit ang Diyos. Lagi na lang galit ang Diyos. Yung nagagalit na lang siya, ang dami-daming paparusahan, lahat ng dadamay. Ganun ba yun? O talaga lang may natural law? At para makinabang tayo doon, alamin mo how natural law operates and do what is natural, what is scientific and clinical para ma-solve ang challenge. Mahilig ang mga Pharisees and teachers of the law na mag-misrepresent sa Diyos bilang magagalitin at mapagiganti, bilang mapag-usig at malupit. Mahilig ang mga Pharisees na magpagilty at manakot. Kaya ay sinugo si Jesus to present and represent God correctly. John 1:14-18. The Word became a man and lived among us. We saw His divine greatness, the greatness that belongs to the only Son of the Father. The Word was full of grace and truth. And from Him we all received one blessing after another. No one has ever seen God. The only Son is the one who has shown us what God is like. At yun ay pinakita ni Jesus nung siya bumangon at pinatahimik niya ang bagyo. He was showing us what God is like. Nakikinig siya sa concern ng kanyang mga anak, valid or not valid, reasonable or not reasonable, na ang gusto ng Panginoong Ama natin, through Jesus, ay bigyan tayo ng kapayapaan, katahimikan, at katiwasayan. Hindi para tayo takutin ng takutin at i-blackmail into repentance na hindi mo naman alam kung anong kasalanan ba ang ginawa mo kung bakit nagkabagyo.
Anong kasalanan na ba ang ginawa mo kung bakit nagkaroon ng giyera, kung bakit nagkaroon ng tagutom? Naturally, meron talaga tayong mga pagkukulang na dapat ituwid. Pero hindi naman yung Diyos na, ay, may pagkukulang yung mga tao na ito, therefore paparusahan ko ang buong mundo. Ito ang maling pagpapakilala sa Diyos. Kaya pinadala si Jesus para ipakilala ang Diyos sa tamang paraan. Hindi tayo dapat laging natatakot sa Diyos. Ama natin siya, mahal niya tayo. Dapat tayong lumalapit at nakita nyo, lumapit yung mga natatakot. Tinanggal ang kanilang takot. Mark 4:40. He said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" Na pwede rin nating sabihin sa ating sarili, sa isa't isa, na may Diyos. Alam niya ang nangyayari. Okay, hilingin natin. Ay, natatakot kami sa bagyo. Ayaw na namin ng bagyo. Hilingin natin. And then hintayin natin kung ano ang gagawin ni Jesus. Just a question, a reminder to exercise faith that leads to peace of mind. Yun ang sinabi ni Jesus, why are you so afraid? Mark 4:41. They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Kita nyo, mahilig talaga matakot ang tao, takutin ang sarili at isa't isa. Sinabi na nga ni Jesus, why are you afraid? Tapos pinatahimik na yung bagyo. Ang effect pa rin sa kanila, natakot na naman sila ngayon. And this time kay Jesus, sino siya? Bakit kahit bagyo, kaya niyang payapain? Yes, any wind and wave, obey Jesus. Yun dapat ang lesson na tandaan natin. Any and all causes of disease, follow Jesus. Pero huwag daanin sa superstitious rituals. Huwag daanin sa over-spiritualized methods. Hindi ba pwedeng science muna? Hindi ba pwedeng laboratory muna? Hindi ba pwedeng medicine muna? Hindi ba pwedeng natural law muna bago natin sisihin ang humanidad, bago natin pagiltihin, bago natin paratangan at usigin? Daanin sa God-designed natural law. Daanin sa science. Science could be God's contemporary prophet. So anong pwedeng gawin kung gagawin natin a clinical, a biological, a scientific approach, which is God-designed kasi part na ng law of nature na natapos na niyang gawin after the 6th day. Be clinically hygienic, mga kapatid. Huwag kang pray ng pray na paalisin ng Diyos ang sakit, pero sa laula tayo, marumi tayo, kailangan be clinically hygienic. Be physically strong, be infection resistant. Para yung mga lilipad-lipad na mga mikrobyo dyan, pag dumating sa'yo, talsik kasi malakas ang iyong katawan. Be as immune as possible, with good sleep, with rest, as much as our life and lifestyle will allow. And be as much as possible, be well-nourished, and protect your physical health. Follow scientific, clinical protocols. Protect, preserve, and nurture nature. Kasi lahat ng mga imbalances na nangyayari sa ating paligid ngayon, sa sobrang pagkalbo ng mga gubat, pagdudumi natin ng mga ilog at mga dagat at ng hangin, nakikreate yung atmosphere where this kind of diseases can spread very, very easily. Yung mga sobrang siksikan ng mga cities, madali tuloy na magkahawa-hawahan. Yung disparity in the distribution of the wealth of the planet, kaya napakaraming sobrang mga mahihirap, ang dali-dali tuloy dapuan ng sakit. Dapat talaga ayusin ang buhay ng sangkatauhan, hindi lang individual, hindi lang pamilya, hindi lang society, hindi lang bansa. Kasi nakita natin, we are all interconnected. Kaya magmahalan tayo, tulungan natin ang isa't isa kasi ang magaganap sa kapwa natin doon sa kabilang continent, nakaka-apekto rin sa atin. Magandang reminder that we are all one as humanity. Cause and effect. So ask Jesus, let Jesus calm the storm. Outside our immediate boat, in the world. Ask Jesus to calm the storm and the water on board, filling our boat, causing a sinking feeling. But most importantly, ask Jesus, let Jesus calm the storm inside your heart and your mind. If your heart and mind is the kingdom of God, if God rules there, the peace of God rules your heart, you hold fast to the promises of God, and you are very aware of God's track record of loving through Jesus, then, no matter what storm can brew outside,
you will have peace inside your heart because your heart is the kingdom of God. Yun ang ating alagaan, na si Jesus ang lagi ng sentro ng ating focus, ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga salita. Hindi doon tayo nakatitig sa bawat galaw ng alon, sa bawat galaw ng tubig na tinatangay ng hangin, hindi sa bawat ihip ng hangin, kundi kay Jesus na nandun sa loob ng stern, nasa kutsyon, nagpapahinga, natutulog. Hindi lang yun dahil siya antukin o siya pagod. Pinapakita niya sa atin how to deal with the storms in our life. To do what is practical, to prepare a seaworthy boat, to strengthen ourselves, our immune system, and then to do what is practical, pagkatapos ipagtiwala sa Diyos ang lahat. To rest in spite of the storm, because Jesus rules our hearts. Spiritually, emotionally, enter the stern where Jesus is. Kung nasan siya, doon tayo magsiksik. Lay on the cushion where Jesus rests and offers rest. Enter Jesus' peace. Make your heart and mind Jesus' stern. God's kingdom, a zone of peace and rest. Alam niya naman yung main mission ni Jesus. Lagi niyang sinasabi yan. Matthew 11:28-30. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I'll give you rest. Yan ang gawin natin ngayon. Sa pumapagod sa ating isip, sa ating katawan, sa ating puso, sabi ni Jesus, come to me. Alam kong pagod kayo. I'll give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. So kita nyo, pahinga ng spirito, pahinga ng damdamin, ng puso, yun ang gusto ni Jesus. Yun ang pag-aralan natin, ipahinga yung ating loob, magtiwala. For my yoke is easy, and my burden is light. Do not fill your heart with fear. Do not fill your heart with what causes fear. Fill your heart and mind with faith and all good things that come from God. Sabi sa Hebrews 12:2, fixing our eyes on Jesus, not on the storm. Hindi sa kung ano-ano pa man, kundi kay Jesus. Sa Luke 8:49-50, may isang batang namatay, inilapit ang tatay niya kay Jesus para gamutin. Pero may nagdawalitan, patay na ang bata, huwag nang abalahin si Jesus. While Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead, he said. Don't bother the teacher anymore. In other words, this is hopeless. Hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid, just believe, and she will be healed. He, she, they, you, I, we, the earth will be healed. Don't be afraid. Just believe.